Madam President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that Yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Natapos ang sesyon ng mapayapa matapos umugong ang kudeta. Tila safe pa rin ang liderato ni Senate President Tito Soto. Pero ibang usapan kung safe ba ang ilang senador na dawit sa flood control scandal. Sa Lunes, sa pagbabalik sesyon, matatalakay na kaya ang Blue Ribbon investigation. Sa Abra naman, nagpatuloy ang aming pagsisiyasat ang nadiskubre, mga pasong kontrata at proyektong naantala. Magandang gabi, ako po si Pinky Webb. Ako naman, si Willard Cheng. Napapanood tayo sa Free TV Channel 31. At ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Dose-dose ng flood control project sa Abra mula 2022 hindi pa rin tapos. Ilang kontrata napaso na. Exclusive din, higit 300 bank accounts ni na Siomai Kings, Jonathan So at Carlito Makadangdang pina-freeze na ng AMLAC. Ilang proyektong hinawakan daw ng kamag-anak, ghost pala. Isa pang exclusive, taas singil sa basura sa Maynila, pinawawalang bisa sa Korte Suprema. Walang term sharing. Senador Loren Legarda wala raw ideya sa planong ihilal siya bilang SP sa 2028. Inflation rate tumaas sa 2%, pasok sa forecast ng BSP. Sinabti ng administrators ng kondo kung saan umano ng bugbog sina Michelle D., Rian Ramos at Samantha Panlilio no-show sa NBI. At silipin ang farmhouse na titirhan ni dating Prince Andrew matapos i-kick out ng kapatid na si King Charles. Isa ang Abra sa nabiyayaan ng malaking pondo para sa flood control projects. Pero sa haba ng listahan ng mga proyekto ay marami pa rin ang hindi natatapos kahit paso na ang kontrata. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Dobby de Guzman. Maraming bahay sa Barangay Kalaw sa Bukay, Abra ang nakatayo malapit sa Abra River. Kinakabahan ng mga residente tuwing umaapaw ang ilog. Kaya nang itinayo ang flood control project na ito, napanatag ang kanilang loob. Mas okay na po ngayon kahit papaano naman. May naitulong din po yan. Pero may napansin sila sa proyekto. Habang tumatagal, sir, medyo nasisira. Ayon kina Jumayla at Baby Ann, mula nang manalasa mga malalakas na bagyo ay unti-unti na raw lumulubog at natatabingi ang itinayong flood control project. Yung wala pa pong bagyo, okay pa po yan. Maganda pa po yan. Pero nung may bagyo na po, medyo gumanon po yung yung gabyon. Base sa transparency portal ng DPWH, nagkakahalaga ng higit 137 million pesos ang Kalaw Flood Control Project. Nagumpisa ang proyekto noong January 14, 2025. October 23, 2025 ang expiry date. 2026 na. Pero nasa 75.6% pa lang ang natapos. Ang may hawak sa proyekto, ang MG Samidan Construction, isa sa mga tinukoy na top contractor ni PBBM. Paliwanag ng contractor, naantala ang proyekto dahil sa mga nagdaang malalakas na bagyo. Hindi rin daw ito substandard dahil dumaan sa pagsusuri ng DPWH. Rest assured po yung mga damages po
actually ongoing yung mga repairs. Tapos kung meron pang mga observation ng mga quality assurance unit ng DPWH, ano po kami na magtatapos niyan at i-repair kung ano po yung mga kailangan na ayusin. Sa Barangay Calaba sa Bangged, Abra, isa pang flood control project ang hindi pa natatapos. Nagkakahalaga ito ng 93.6 million pesos. Base sa transparency portal ng DPWH, nag-umpisa ang proyekto noong February 26, 2025. Ang contract expiry date naman ay September 24, 2025. Pero base pa rin sa transparency portal, 49.1% pa lang ng proyekto ang natapos at to be announced pa ang completion date. Ang proyekto ay nai-award sa 739 Builders, isang construction firm na nakabase sa Vigan City sa Ilocos Sur. Ayon sa project manager, humingi na sila ng 90 days extension at iginit na 90% ng mga flood control structure na kung tawagin ay spur dike ay nailagay na. Yung project naman was designed by the DPWH ng district ng Abra. So they are primarily responsible for the design. As contractors, we only implement what was given to us na Sa kabuuan mula 2022 hanggang 2025, may 59 na flood control and drainage project ang hindi pa tapos sa Abra. Ayon sa ilang Abreño, dispayado sila, pero mas mainam na tumahimik na lang. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, 2 construction company ang nangunguna sa Abra. 2022, karamihan sa mga kontrata ay napunta sa Timothy Construction ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Discaya. Pero kapansin-pansin na sa tabi ng pangalan ng nasabing construction firm ay may nakalagay na revoke. Pumapangalawa ang 739 Builders at pangatlo naman ang MG Samidan Construction. Pagsapit ng 2023 hanggang 2025, napunta na ang halos lahat ng mga kontrata sa MG Samidan Construction. Mula 2022 hanggang 2025, 83 ang natapos na proyekto ng MG Samidan. 55 naman ang hindi pa tapos. Sa naunang report ng Billionaire News Channel, ang mga lugar kung saan itinayo ang mga proyekto ay hindi kabilang sa flood-prone base sa hazard map na binuo ng Project NOAA. Pero giit ng ilang opisyal, malaki ang maitutulong ng mga proyekto para maprotektahan ang mga ari-arian at buhay ng mga residente, lalo na ang mga nakatira malapit sa Abra River. Ayon naman sa DPWH Abra District Engineering Office, titiyakin nilang matatapos ang lahat ng mga proyekto. Para sa agenda, Dobby de Guzman, Billionaire News Channel, Abra. Hindi na nga napakinabangan, nakaperwisyo pa. Yan daw ang estado ng ilang proyekto sa Bulacan na itinayo ng One Frame Construction, ang kumpanya ng kamag-anak ng isa sa Siomai King founders. Una na silang napuna ng Anti-Money Laundering Council dahil sa paglobo ng yaman mula ng mangontrata sa gobyerno. Naritong exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Mayroon ng immediate freeze order ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC para sa 379 bank accounts ni na Siomai King founders Jonathan So at Carlito Macadangdang, pati ng kamag-anak ni So na si Gian Payawal Galang. Kasama sa 379 accounts ang mga nakapangalan sa top-notch Catalyst Builders, One Frame Construction, JC Premier International at Black Hard Hat. Ang business partners na si So at Macadangdang ang nagtayo ng JC Premier International at Black Hard Hat na kalaunay na ilipat kay Gian Galang na siya namang nagtayo ng One Frame Construction. Sa dokumentong nakuha ng Billionario.com, 3 sa 15 projects ng One Frame sa Bulacan ay ghost flood control structures na sa investigasyon ng AMLAC ay credited sa bank account ng One Frame. Ayon sa AMLAC, tila may pattern silang naobserbahan. Bayad sa magkakahiwalay na tranches ang 3 proyektong may kabuuang halaga na 299.9 billion pesos. Pagkatapos ma-release ng pera, agad itong ikino-convert to manager's checks sa kanilang bank account. Either on the same or the next banking day, idine-deposit daw ang pera sa isa pang account sa iba namang bangko.
Pinuntahan ng aming team ang unang proyekto sa listahan at kwento ng mga residente, hindi na natutuyo ang tubig sa tagiliran ng mga bahayan nila. Ang tubig, maitim na at may mga basu-basurang lumulutang. Si Tatay Jerry de Guzman, 68 years old, dito na namuti ang buhok sa Purok 6 kaya nasaksihan niya raw kung paano unti-unting pinasok ng tubig ang kanilang lugar nitong mga nakaraang taon. May nakita po ba kayong ginawang flood control project noong 2024, 2025? Wala pa. Ang pagkakaalam ko niyan, hinukay lang to. Hinukay lang tong ilog na ito, ng bako, yun lang. Hanggang bewang pag may bagyo, hanggang binti naman on a normal day. Ganito raw ang sitwasyon sa parting ito ng Bulacan buong taon. Ang kalsadang ito sa likod namin ni Tatay Jerry, lubog pag malakas ang ulan, kaya bangka ang ginagamit ng mga residente para makatawid. Ang tubigan namang ito sa tabi ng kalsada, dati palang palayan, pero ngayon hindi na masakahan. Ito, ngayon lang natutuyo pag ganito mga patagaraw, mga January to May. Pag May na, puro tubig na naman ho yan. Dating mangingisda si Tatay Jerry, pero dahil wala nang masyadong mapangisdaan sa lugar, nagpasya siyang maging construction worker. Maraming kabuhayan daw ang nawala simula ng pasukin ng tubig na Bukawi River ang pilapil na ito. Hindi pa raw kasi tapos ang dike na magkokonekta umano sa Bukawi at Balagtas, kaya patuloy ang pagpasok ng tubig sa purok na ito. Para sa Agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Solid pa rin daw ang majority sa Senado. Isang araw yan matapos mabigo ang kudeta laban kay Senate President Tito Soto. Narito ang agenda report ni Hannah T. Tila nabulabog ang Senado kahapon matapos ang kumpirmadong coup attempt laban kay Senate President Tito Soto. Si Senador Loren Legada raw ang minataan para pumalit sa kanya. Pero bilang tugon, pabirong tinawag ng Senate Majority Leader ang senadora bilang Madam President habang nasa rostrum ito bilang presiding officer. I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, February 9, 2026. I so move, Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. This is also in cooperation with the minority. With the minority. They know that yes. we're going to adjourn early. No objections heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Matapos nito, bigunang mapalitan ang Senate leadership. Lumitaw ang terminong term sharing ni Soto at Legarda na paglilinaw ni Soto ay napag-isipan nilang gawing first woman Senate President si Legarda sa huling mga buwan ng kanyang termino. Yan ay bago matapos ang 20th Congress sa 2028. Bunsod daw ng ilang mga bagay ang coup attempt. Sa isang panayam kay Soto, sinabi niyang tila iba raw ang naramdaman ng ilan sa kanila nang lumitaw ang draft na Partial Blue Ribbon Committee report tungkol sa kanilang flood control scandal investigation, kung saan mas napag-initan daw ang mga incumbent na senador kaysa ang mga taga-kamara. Kinumpirma ni Lacson na bahagi ng pinakakasuhan nila sina Senador Jinggoy Estrada, Cheese Escudero at Joel Villanueva. Hindi pa rin nakakapagkalap ng 11 signatures ang nasabing Blue Ribbon Report dahil kailangan pa raw itong basahin ng mga senador. Isa pa raw posibleng factor ng kudeta attempt ang naging init umano nang tanggalin si Senadora Amy Marcos bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee kamakailan. Bago pa raw ito, marami na raw pending treaties kaugnay ng komite at kailangan daw ay may freedom of expression pagdating sa foreign relations, kagaya ng issue ngayon sa China. Ani Soto, may ilan daw na balat sibuyas na kapag may nabitiwang salita sa isang Chinese official ay nagwawala na agad. Isang major committee ang foreign relations at dahil miyembro ng minority si Marcos, kinailangan niyang bitawan ito. Sa gitna ng mga usaping posibleng maging first woman Senate President si Legarda, hindi muna siya nagsalita tungkol dito. Hindi niya rin kinumpirma kung inalok sa kanya ng minority ang nasabing posisyon, kahit nakitang nakikipag-usap siya sa ilang miyembro nito kahapon. Sa halip daw na politika, mas maigi kung tututukan ng Senate media ang national issues at passion niya sa kultura. People come in and out of session. I was here the whole time.
Bakit hindi nyo kino-cover yung aking 3-hour hearing on culture and the arts? Sa ngayon, nakakasiguro raw si Soto na solid pa ang 15-member majority block at baka nga raw ay madagdagan pa ito. Hindi pa muna nagsasalita ang mga mambabatas tungkol sa nasabing Blue Ribbon Report at hihintayin daw nilang ma-finalize ito before saying their piece. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Hands-off daw ang Malacanang sa mga issue sa Senado. Git ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, hiwalay na sa ngayon ng gobyerno, kaya walang dahilan para makialam ang ehekutibo. Ayon din kay Castro, hindi pa nakikita ni PBBM ang umiikot na draft report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa investigasyon nito sa flood control scandal. Sa harap ng botched coup attempt sa Senado, wala raw planong patalsikin si House Speaker Bogie D. Masaya raw ang mga kongresista kay D ayon kay Majority Leader Sandro Marcos. Dumistansya naman ang presidential son sa pagbasura sa impeachment complaints laban sa kanyang ama. Wala rin daw siyang pinatatamaan sa kanyang no work, no pay na panukala. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Walang pinatutungkulan si House Majority Leader Sandro Marcos sa itinutulak niyang no work, no pay para sa mga miyembro ng Kongreso. Ito ang kanyang sagot sa tanong kung para ba kay Senator Bato de la Rosa na ilang buwan ng missing in action ang nasabing panukala. Ikaw naman nag-iintriga ka lang. No. I'm not singling anyone out. I think this is just the right step forward for the legislature as an institution. It's no secret that there have been cases of absenteeism and people not showing up to committee hearings or joining debates on the floor. And generally, the more people debate on legislation, the better quality legislation is produced. So really, we're just trying to make sure that the best laws are passed for the Filipino people. Dagdag ng mambabatas, common sense na lang daw ang panukala dahil matagal na itong ipinapatupad sa pribadong sektor. Kaya naniniwala siyang dapat din itong tularan para sa mga opisyal ng gobyerno na hindi pumapasok sa trabaho. Kung hindi ka nagpapakita, if there is absenteeism on your part, then you should not be allowed to collect the salary because you have not put in any work. Nang tinanong naman ang presidential son tungkol sa pagpasok ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos ihain ang no work, no pay bill. So it hasn't been passed, gumagana na. No, no comment na lang. Na-refer na sa Committee on Appropriations ang no work, no pay bill o House Bill 7432. Sa ilalim nito, makakatanggap lang ng sahod ang mga senador at kongresista sa mga araw na papasok sila at nagsasagawa ng official legislative duties. Humarap sa media ang nakababatang Marcos matapos ibasura ng House Justice Committee ang 2 impeachment complaint laban sa ama niyang si PBBM. Pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag tungkol dito. As I said in my previous statement, I am not the right party or I have no moral authority to be discussing anything to do with the impeachment of the president given my familiar relation with him. So I think let's leave it up to the wisdom of the Justice Committee and the other members of the House. But as far as I am concerned, I think it's best for me not to comment. Kahapon idineklarang insufficient in substance o kulang sa sustansya ng House Justice Committee ang mga inihaing reklamo laban sa Pangulo. Nakatakda nilang isumite ang kanilang ulat sa plenaryo sa Lunes, February 9. Para sa agenda, Joan Manalo, Bilyonaryo News Channel. Nakarating na sa COMELEC ang pagbibitiw ni ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap, kasabayan ng paghahanda ng po-body sa special elections para sa 2nd District ng Antipolo. Pero may kinakaharap itong malaking hamon. Ang detalye sa agenda report ni Isaiah Mirapuentes ng Abante. Sa gitna ng flood control scandal, nagbitiw na sa pwesto si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Matatanda ang naglabas ang Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian ni Yap at ng kapatid niyang si Benguet Congressman Eric Yap dahil sa pagkakadawit sa kanila sa mga maanumaliang flood control project sa La Union. Posibleng ang third nominee na si Jeffrey Soriano ang pumalit kay Yap.
Pero hinihintay pa ng COMELEC ang notice mula sa party list group na opisyal nilang tinanggap ang resignation ni Yap. Kinakailangan rin daw sumulat ang Secretary General ng Kamara na nadideklarang bakante na ang posisyon. Desmayado naman si COMELEC Chairman George Garcia sa pagtanggi ng Office of the President sa dagdag na pondo na lang hiling para sa special election sa 2nd District ng Antipolo. Nabakante kasi ang posisyon ng pumanaw si Congressman Romeo Acop. At sana po pinatawag man lang kami. Wala pong conference man lang. Hindi po man lang nagpatawag upang ipaliwanag namin ito po kasi ang kailangan. Kakagastos nga po tayo doon sa mga ibang budget na pagkalalaki na minsan napupunta sa wala. 98 million ang hiling na pondo ng COMELEC pero 11 million lamang daw ang meron sila. Kulang na kulang daw ito para matustusan ang isasagawang halalan na nakatakda sa March 14. May standby funds naman daw ang Office of the President na kabilang sa 2026 budget. Pero pinagtataka ng komisyon kung bakit hindi sila mabigyan. With all due respect, hindi naman po ganun kalaki yun, 98 million. An election should always be a priority of anyone, of any government. Hindi po ba hindi lang dapat si COMELEC? Sana po matulungan kami ng ibang ahensya ng pamahalaan. Sana po sa mga susunod wag naman po mangyayari ng ganyan na magmamakaawa si COMELEC upang makapanghingi ng budget na hindi naman po kami mabibigyan na naman. Ngayon ang unang araw ng filing ng Certificate of Candidacy para sa pagkakongresista ng ikalawang distrito ng Antipolo. Ayon kay Garcia, pipilitin na lamang raw nilang pagkasyahin ang kanilang pondo sa pamamagitan ng pagre-realign nito. Pero hindi raw dapat maapektuhan ang honoraria na para sa mga gurong magtatrabaho sa mismong araw ng eleksyon. Para sa agenda ay Sayamir Fuentes, Abante. Patong-patong na paglabag daw ang ginawa ng solar company ni bilyonaryo Congressman Leandro Leviste. Taliwas sa pangakong makapagbigay liwanag. Tuluyan na kayang mapupundi ang kanyang solar empire. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Posibleng maharap sa multa nga abot sa 150 million pesos ang kumpanyang Solar para sa Bayan Corporation, ang renewable energy firm ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Yan ay kung hindi nito maipapaliwanag ng maayos ang mga alegasyon sa inihaing show cause order ng Energy Regulatory Commission. Ayon sa January 30 order ng ERC, nag-operate ang Solar para sa Bayan sa Paluan Occidental Mindoro nang walang sapat na authority requirements. Kabilang dito ang isang Certificate of Public Convenience and Necessity, Authority to Operate, Certificate of Compliance o kahit isang Provisional Authority to Operate. Bukod pa riyan, sinabi rin sa ERC order na naningil ng electricity rates ang kumpanya sa mga residente ng Paluan mula 2018, kahit na wala pa itong prior approval mula sa komisyon. Isa raw itong malinaw na paglabag sa sariling franchise provision nito. Ayon kay ERC Chairperson and CEO Francis Saturnino Juan, posibleng mag-impose ng 50,000 to 50 million pesos per violation ang komisyon. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng legal counsel ni Congressman Leviste pero hindi pa ito tumutugon sa aming mensahe. Matatanda ang una ng sinabi ng kongresista na pag-atake sa kanya ang mga lumalabas na alegasyon dahil umano sa paglalabas niya ng aniyay laman ng Cabral Files. Kamakailan lang, iniulat ng Politico.com ang leaked 5-month international travel request ni Leviste na ayon sa kongresista ay utos daw ng administrasyon kaugnay ng kanyang mga pahayag sa flood control scandal. Sa isang Facebook post ngayong araw, sinabi ni Leviste na hindi niya gustong mag-abroad pero pinakiusapan daw ng ilang administration representatives ang kanyang ina na gawin ito kaysa tuluyan niyang ilabas sa mga aniyay proponents ng mga maanumalyang DPWH projects. Dagdag ng kongresista, nasa kanya rin daw ang mga ebidensya ng pagtanggap ng kickbacks at lalabas daw ito sa tamang panahon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Sa kabila ng umano'y OA na self-promotion, hindi raw sisibakin ng Malacanang si Tourism Secretary Cristina Frasco. Kasunod yan ng balitang papalitan na si Frasco ni Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio. Nang matanong sa issue, matipid ang sagot ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Hindi yan napag-uusapan, ang sabi niya. Una na rin kinall out ni Senator Raffy Tulfo si Frasco dahil sa umano'y pagbalandra ng kanyang muka sa promotional materials ng ahensya. Exclusive, taas singil sa basura sa Maynila, pinawawalang bisa sa Korte Suprema. At
Channing Tatum sumailalim sa surgery dahil sa shoulder injury. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Huwebes sa Elliptical Road. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan papasok ng Commonwealth Avenue. Mabilis naman ang kabilang lane. Hinamon na ng isang private citizen sa Korte Suprema ang pagsipa ng garbage fees sa Maynila. Una nang naungkat ang issue dahil sa umano'y ugnayan ni Mayor Isko Moreno sa isang garbage contractor. Narito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Pinawawalang bisa sa Korte Suprema ang bagong singil sa basura sa Maynila. Isa sa mga dahilan, tila ginagamit daw ang bagong garbage fees para bayaran ang mga dati ng utang ng lungsod. Laman yan ng petition for certiorari and prohibition na inihain ni John Barry Tayam laban sa pamahalaang lungsod ng Maynila, City Council at kay Mayor Isko Moreno. Kaugnay ng city ordinance nila sa bagong garbage collection fees. Tumaas daw ng hanggang 1,200% ang garbage fees ng mga negosyo sa Maynila, isang biglaan at mabigat na dagdag gastos na anyay walang sapat na paliwanag at konsultasyon. Una nang ibinalita ng BNC ang sumbong ng ilang mga negosyante sa lumobong garbage fees nila nitong Enero. Yan ay dahil sa Ordinance No. 9151. Nalayong amyendahan ng singil sa garbage collection. Bunsod daw ng pagdami ng basura, lalo na sa commercial at industrial establishments, pagtaas ng hauling cost at actual expenses nila sa serbisyo. 2013 pa raw kasi nang huling ma-update ito. Sabi sa ordinansa, dumami raw ang basurang na-generate ng commercial at industry sector sa Maynila, kaya pinropose ang taas singil sa nasabing sektor. Tinawag noon ni Manila Mayor Isko Moreno na malisyoso ang aming report tungkol sa natuklasan ng BNC na may mga naiwan siyang utang sa termino ni dating Manila Mayor Honey Lacuna bago pa man lumitaw ang garbage collection fee issue. Pagdating sa garbage fee ordinance, sabi ng petitioner, labag ito sa local government code at dahil ang mga singil sa basura ay lagpas sa actual cost umano na pinoprovide ng lungsod, ito ay unjust, excessive, oppressive at confiscatory. Hindi po ako residente ng Manila pero ang aking legal standing po ay isang concerned citizen gawa na ang issue po sa basura ay may kinalaman po sa environmental health. Hinihingi sa petisyon na ipatigil agad ang paniningil at ideklarang illegal at unconstitutional ang nasabing ordinansa sa Maynila. I also pray for special raffle para mabilis itong ma-process, matingnan, masuri ng korte. And nag-ask din po ako ng temporary restraining order na sana mabitawan or maipatupad ng korte before February 13 kasi nag-extend po ang business permit renewal and assessment up to February 13. Binigyang diin din sa petisyon na ang ordinansa ay may pure questions of law kaya diretso na itong idinala sa Korte Suprema, imbis na sa mababang hukuman. Hindi raw nasunod ang due process at wala raw maayos na publication at malawak na public hearings bago ito ipinatupad. Giit din niya, ang biglaang taas singil ay arbitrary at oppressive at hindi na raw simpleng regulatory fee kundi nagiging confiscatory na. Ipinunto rin sa petisyon na sa ilalim ng Ecological Solid Waste Management Act, may hati-hating responsibilidad ang barangay at lungsod sa paghawak ng basura. Nilampasan daw ng ordinansa ang limitasyon ng batas dahil ang lungsod ay may kapangyarihan lang daw sa koleksyon at transport ng non-recyclable at special waste, hindi sa lahat ng uri ng basura. May una na rin kasing desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng Quezon City garbage fees na pinawalang bisa dahil sa kawalan ng equal protection, kawalan ng tamang batayan ng singil at labis na pasanin sa mga nagbabayad. Sinusubukan ng BNC na makuha ang panig ng LGU ng Maynila tungkol sa petisyon pero wala pa itong sagot sa ngayon. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel.
Dumepensa na si presidential son Sandro Marcos sa issue ng umano'y allocables o soft pork sa kanyang distrito. Wala raw siyang kinalaman dito. Yan ang agenda report ni Joan Manalo. Sinagot na ni House Majority Leader at Presidential son Sandro Marcos ang issue na isa umano siya sa mga nakatanggap ng pinakamalaking pork barrel mula 2023 hanggang 2025. Sa isang panayam, nanindigan si Congressman Marcos na wala siyang kinalaman sa alokasyon ng DPWH funds para sa 1st District ng Ilocos Norte sa ilalim ng National Expenditure Program. Number one, that was a initiative of the executive. Meaning wala po kinalaman ang congressman, wala po kinalaman ang legislative sa pag-allocate ng kahit anuman na amount doon. Bilang isang mambabatas, bilang isang tao na kung ang kanyang trabaho na ipaglaban ang kailangan ng kanyang distrito, my mayors, my constituents, my barangay captains come to me with priority projects all the time. And it is my job to forward those projects where necessary. But it is the prerogative of the executive as to where those funds go when the NEP arrives into Congress. Sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism Nobyembre noong nakaraang taon, sinabi nito na nakakuha si Congressman Marcos ng 15.8 billion pesos in DPWH funds o tinatawag ding allocables mula 2023 hanggang 2025. Ang tiyuhin naman niyang si dating House Speaker Martin Romualdez nakakubra raw ng 14.4 billion pesos na allocables para naman sa 1st District ng Leyte. Pero giit ng kongresista, DPWH ang makakasagot tungkol sa issue. With regards to that, you will probably have to ask the DPWH. But again, it is the job of a congressman to fight for the projects in their district to make sure that the constituents are well taken care of and that their priorities are met and received. Isa ang 2023 to 2025 National Expenditure Program sa mga pinagbasehan ng pangalawang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Partikular na ang tinatawag nilang BBM parametric formula na naging daan umano para mangyari ang sistematikong korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Ayon sa reklamo ni Liza Maza at iba pang miyembro ng progressive groups, dinisenyo ang BBM parametric formula para pondohan ang allocables na nasa discretionary priorities ng mga mambabatas. Pero nanindigan si Congressman Marcos na DPWH lang ang makakasagot nito bilang implementing agency ng infrastructure projects sa bansa. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionario News Channel. Sa pag-usbong ng AI, yung akala mong soulmate, scammate na pala. Ngayong Love Month, todo kayod na rin ang mga cybercriminal. Ang target kasi nila, hindi lang damdamin ng mga biktima, kundi ang kanilang pera. Narito ang agenda report ni Francis Folve. Malaki na ang papel ng teknolohiya sa pang-araw-araw na buhay ng tao. Marami na ring love story ang sumakses at nabuo online. Pero babala ng PNP Anti-Cybercrime Group, mag-ingat dahil marami na ring na-ghost at na-scam sa online world. Nito lang buwan, inaresto ng mga otoridad ang American citizen na si Alias Canor na utak pala ng isang love or romance and modeling scam. Ang siste, kinaibigan at niligawan niya ang ilang babae sa isang dating site at nirecruit na mag-model. Yun pala, malaswa ang bidyong ginagawa nito at naka-livestream pa. At dahil Love Month, inaasahan na ng mga otoridad ang pananamantala ng mga cybercriminal. Kaya importante raw na huwag agad magtitiwala sa mga nakikilala online. Ito rin ang babala sa publiko ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at Scamwatch Philippines sa paglulunsad ng malatelenobelang AI Peb-ibig, Anti-Love Scam sa kanilang Facebook page. Dear Yusek Aboy, Aboy lang po. Ako po si Luz, 57 taong gulang. Tampok sa unang episode ang kwento ni Luz na muntik na raw ma-lost in love sa isang lalaki online. The red flags, ayaw mag-send ng pictures, ayaw makipag-video call at laging tumatanggi makipagkita. Una pa lang, kahina-hinala na agad ng mga to at nagpapakita to ng mga senyales sa tong uri ng love scam. Kung ayaw mong iba makinabang sa retirement funds mo, cut the connection. At what mas pa all.
Dagdag ng CICC, sa bilis ng teknolohiya, ang inaakala mong soulmate ay pwedeng maging scammate. Matalino na rin daw ang mga ito. Napoprofile na nila ang target na biktima, kaya alam nila ang panahon kung kailan aatake at kung sino ang bibiktimahin. Real-time na rin daw ang mga deepfake, kahit sa video na aakalain mong legit. It's the same old love scams that we're just getting ahead of the curve, and then ang nakikita na talaga na trend dito is ginagamitan na ng AI or artificial intelligence both yung pag-commit ng mga love scams po at saka yung pag-profile naman ho do sa biktima. Ang sad boy, sad girl na meron ko nung pinagdadaanan, magpapaawa at saka manghihiram o manghihingi ng pera. The seductor or seductress na nangaakit gamit ang magagandang larawan na kalaunan ay hihingi ng masaselang pictures na gagamitin pang blackmail. Kadalasan, hindi ho talaga sila yun at gumagamit ng AI to produce yung mga pictures na to or videos na to. Tapos, hihingan na kayo ng pera later on. Ang investor na matapos kunin ang iyong loob ay aayain ng kausap na mag-invest sa forex o crypto. The servicemen or women, sila yung may mga peak na kunwari nasa US military service na naghahanap ng makakapareha pero manghihingi ng pera. Po, ang tinatarget po nito yung mga talagang naghahanap ng mga foreigners na makakapartner po. Usually po ang age group na tinatarget po nito yung mga medyo mature na. The-escort o mga personalidad na ubod ng gwapo o ganda na magpapadala sa iyo ng mga larawan, pati nudes at makikipagmabutihan sa iyo. Pero kalaunan ay hihingan ka rin ng pera. At ang slow burn na makikipagsuyuan sa iyo online hanggang makuha ang loob mo at saka ka lolokohin. Huwag masyadong maging marupok at saka masyadong maging magpadala sa emosyon. Alam mo yung Francis, saka pag minsan kinakausap na natin yung sarili natin to pag good to be true sinasabi natin tiyatanong natin sarili natin, to ba to? Kung nabiktima ng lab scam o iba pang cybercrime, pwedeng mag-report sa CICC hotline na 1326. Para sa Agenda, Francis Polbe, Billionario News Channel. Ilang lugar na sa bansa ang nasa signal number 2 dahil sa bagyong Basyang. Kumuha tayo ng update sa lagay ng panahon mula kay Pag-asa Weather Specialist Lori De La Cruz. Magandang gabi sa iyo, Lori. Nasaan na ang bagyong Basyang ngayon at gaano ba ito kalakas? Magandang gabi, sir, sa lahat ng ating mga kababayan. Ngayon po, malapit na ang sentro ng bagyo sa landmass at posible na mag-landfall ito sa Surigao del Sur ngayong gabi o kaya naman ay bukas na madaling araw, early morning. At taglay ngayon lakas na hangin ng 75 km per hour near the center at gustness na 90 km per hour. So, ibig sabihin, nasa tropical storm category ito. Ngayon, nakataas na po ang signal number 2 sa Siquijor, southern portion of Negros Oriental, southern portion ng Negros Occidental, southern portion ng Cebu, southern portion ng Bohol, Surigao del Norte, Surigao del Sur, extreme northern portion of Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, northern portion of Bukidnon, northern portion of Lanao del Norte, northeastern portion of Misamis Occidental maging sa Camiguin. Signal number 1 naman sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, Biliran, Leyte, southern Leyte, rest of Bohol, rest of Cebu, rest of Negros Oriental, rest of Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Tinagat Islands, northern and central portions ng Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion ng Davao del Sur, the rest of Bukidnon, northern portion ng Cotabato, Lanao del Sur, the northern portion ng Maguindanao del Norte, rest of Lanao del Norte, the rest of Misamis Occidental, eastern and central portions ng Zamboanga del Norte, northern and central portions ng Zamboanga del Sur, at sa northern portion ng Zamboanga, Sibugay. So sa mga nabanggit nating lugar, sila po yung kumbaga pinaka-apektado o maapektuhan itong bagyo. Patuloy natin silang pinag-iingat at we're hoping by this time handa na po at nasa safe na mga lugar na po ang ating mga kababayan doon. Lalong-lalo na't malaki ang banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa malaki o malawak na pag-ulan na dala nito.
So yan man ang latest mula sa Pag-asa. Ang next bulletin po natin will be issued at 8 p.m. tonight. Ito po si Lori de la Cruz. Good evening po. Bali, Lori, bukas ng hapon, masisimulang maramdaman ang epekto ng bagyo, ano? Hindi po sir, ngayon po ay nararamdaman na po ito at most likely po magla-landfall na po yan mamaya or tomorrow early morning. Alright, iba yung pag-iingat sa mga nasa apektadong lugar. Meron ba bang ibang sama ng panahon na minomonitor ang Pag-asa, Lori? Sa ngayon wala naman po. Maraming salamat sa iyo. Pag-asa Weather Specialist Lori de la Cruz. Sa ngalan ng delikadesa, dapat na raw mag-resign si Education Secretary Sunny Angara matapos madawit sa flood control scandal. Ayon yan sa kolumnistang Simon Tulfo. Sa kanyang Facebook post, iginiit ni Tulfo ang umano'y natanggap na 12% kickback ni Angara noong chairman pa siya ng Senate Finance Committee. Bagay na lumabas na rin sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Hirit pa niya, bagay daw sa alleged bagman ni Angara ang pangalang Try Give Olivar na tila halos katunog daw ng try to give his boss. Banat pa ni Tulfo, bad example si Angara sa mga estudyante bilang Education Secretary na sabit umano sa nakawan ng pera ng taong bayan. Nagpakita na si PBBM sa publiko matapos ang 2 linggong hindi pagdalo sa mga public engagements habang nagpapagaling mula sa sakit na diverticulitis. Dumalo ang Pangulo sa isang event sa TESDA kung saan inilunsad ang isang mobile app na magkokonekta sa mga mag-aaral sa mga training and job listing. Present din ang Pangulo sa Philippine Telecom Summit ng DICT sa Pasay City. Matatandaang hindi lumabas ng Malacanang si PBBM kasunod ng utos ng kanyang mga doktor na maghinay-hinay muna sa trabaho. Tumaas sa 2% nitong Enero ang inflation o ang bilis ng pagsipa ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Malaking dahilan dito ay ang nagtataasang presyo ng pagkain. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Tanghaling tapat sa kainan ni Aling Nora na benta sa mga office worker at mga empleyado sa Manila at QC. Aminado siyang nagmahal ang presyohan ng baboy na pangunahing sangkap sa ilang mga bestseller na ulam sa karinderya. Kaya diskarte muna siya at ang kanyang mga kusinera. Huwag lang makompromiso ang portioning at kalidad ng mga pagkain. Since December 26, nag-up na yung price ng pork. Nag-increase siya ng 20 to 25 pesos per kilo. Ayon kasi sa Philippine Statistics Authority, ang presyo ng mga restaurant, cafe at accommodation services kung saan kabilang ang mga karinderya ang ikalawang pinakamalaking dahilan sa pagtaas ng inflation noong Enero. Ayon kay National Statistician Claire Dennis Mapa, malaki ang itinaas ng presyo ng mga pagkain, lalo na sa mga karinderya, kantin at fast food chains. At dahil maraming Pilipino ang nanananghalian sa mga ito, dama ang epekto nito sa pangkalahatang galaw ng presyo. For example, dito ito yung mga specific commodities na. So for example, yung lunch typical na sinigang na baboy with rice, may increase siya ng mga 10%. 10%. That is one item within that restaurant. Yung adobo na pork with rice and soft drink, may increase na 14%. So yung mga binibili ng mga kababayan natin, di ba parang set million sa mga karinderya, medyo may mga increases na more than 10%. Ayon kay Mapa, sa Bicol, Central Visayas at Western Visayas pinakadama ang mataas na presyohan sa mga kainan. Bukod sa baboy, nakadagdag din sa inflation ang pagtaas ng presyo ng isda, gulay at kape. Ayon pa sa PSA, mabilis din ang naitalang pagtaas ng presyo ng arina, tinapay, pasta at cereals, itlog at gatas pang baby. At kung mataas din ang presyo ng pagkain, taas presyo din ang mga bayarin. Nakapagtala ang PSA ng pagtaas sa mga bayarin natin kada buwan tulad ng kuryente, upa sa bahay at maging LPG.
Tapos may mga pagkain tayo, yung ating isda, medyo substantial yun, mataas pa siya. Plus of course, yung galing sa housing, water, electricity, gas, and other fuel. So yung renta sa bahay nga sabi ko kanina, plus yung sa restaurant and accommodation services, particularly yung mga pagkain na binibili outside the household. So ito yung mga risks that can actually factored for such increase or spike in the inflation rate in the coming months. Gayunpaman, sa kabuuan, naitala ng PSA ang pagbaba ng food inflation sa 0.7% noong Enero. Mas mababa ito kumpara sa 1.2% noong December 2025. Umaasa naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na unti-unting lalakas ang domestic demand habang patuloy ang kanilang ginagawang policy easing para maagapan ang epekto ng flood control scandal at global trade events sa consumer confidence. Pasok sa target forecast ang inflation ngayong buwan at inaasahang magsesettle sa 3% ang inflation forecast ng BSP sa buong taon. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Billionario News Channel. Dalawang kongresista sa Northern Luzon ang umano'y mastermind at financier ng iligal na pagawaan ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga. Ayon yan kay DILG Secretary John Vic Remulla. Pero hindi niya muna ito pinangalanan. Nauna nang sinalakay ang pagawaan kung saan 6 na Chinese national ang naaresto, habang higit 60 Pilipino ang na-rescue mula sa umano'y sapilitang pagtatrabaho. Dagdag ni Remulla, bukod sa 2 kongresista, ay may 4 pang incorporators na sangkot. 2 sa kanila ay Pilipino, habang 2 ay Korean national. Handa na ang gobyerno sa pagsusubasta ng 10 luxury cars ng mga diskaya. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve. Maaari nang masilaya ng publiko ang 10 mamahaling sasakyan ng tinaguriang flood control royalty na sina Sara at Curly Diskaya na binawi ng pamahalaan at ipasusubasta sa susunod na linggo. Nakadisplay ang mga sasakyan sa Port of Manila grounds ng Bureau of Customs hanggang bukas, February 6, lalo na sa mga interesadong bidder. Ito na ang pangalawang batch ng Diskaya luxury cars kung saan muling sinama ang kontrobersyal na Rolls-Royce Cullinan 2023 na may payong at ang Bentley Bentayga 2022 na parehong hindi na ibenta mula sa huling 2 subasta. Sumailalim na raw sa legal proceedings ang lahat ng sasakyan. We will try to maximize the value of these cars and recover as much amount from them to be able to return to the coffers of the government. Gaya noong huli, ila-livestream ng BOC ang subasta na gaganapin sa darating na Miyerkules, February 11. All our auctions will be public. Everyone can view it, so it's going to be very transparent. The documentations will be open to the public, except of course for some privacy concerns, including the identity of the bidders, of course, if they do not want to make that public. Tiniyak ng BOC na dadaan sa masusing background checking ang mga bidder at tututukan ng iba't ibang division ng ahensya. Ang lahat ng interesadong bidders ay dapat makapagsumite ng documentary requirements at least 1 araw bago ang mismong subasta. Para sa Agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Nag-undergo ng surgery si Channing Tatum for shoulder injury. Pinost ng aktor sa Instagram ang kanyang picture in a hospital bed. Anya sa caption, "Just another day, another challenge. This one is going to be hard." Shinare din ni Channing ang x-ray ng kanyang separated shoulder. Hindi niya na-reveal ang cause ng injury, but kilala si Channing for doing many of his own stunts. Noong Setyembre, na-injure siya while shooting Avengers Doomsday. Sumailalim din sa surgery si Barry Manilow for lung cancer naman. Kaya ayon sa 82-year-old crooner, ipopostpone ang kanyang residency date sa Westgate, Las Vegas na nakatakda sana from February 12 to 21. Magfo-focus daw muna siya sa recovery, but he assures fans he is doing great. Dagdag niya, he has been getting exercise and has been spending time in the studio. December of last year na ni-reveal ni Barry ang lung cancer diagnosis.
SP Tito Soto, may kondisyon daw bago ang umano'y term sharing nila ni Senador Loren Legarda. At Michelle D., bakit nag-refile ng qualified theft case laban sa driver ni Rian Ramos? Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo sa Commonwealth, Tandang Sora. Light to moderate ang daloy ng mga sasakyan papunta Fairview. Light naman ang kabilang lane. Aminado si Senate Majority Leader Mig Zubiri na nagsimula sa biruan ang tangkang pagtatalaga kay Senator Loren Legarda bilang Senate President. Pero anya pumayag si Senate President Tito Soto na iupo si Legarda sa huling bahagi ng 20th Congress. Dagdag ni Zubiri, kailangan muna nilang makalipat sa bagong Senate building sa 2027 na sina SP Soto at Senate President Pro Tempore Ping Lacson pa rin ang mga pinuno dahil legacy ang magkakaroon ito. Sakaling di mapurnada si Legarda ang kauna-unahang babae na magiging pinuno ng Senado. We have an agreement that there will be, of course, a change in leadership within the majority members if we still have the support of all the majority members. Ang request lang ng ating Senate President is because the legacy of the current Senate President Soto is our new Senate Majority. So, syempre, that's his legacy. Wala naman daw alam si Senadora Loren Legarda sa umano'y term sharing na nabanggit mismo ni SP Soto. Una kasing sinabi ng Senate President na iluluklok si Legarda sa huling bahagi ng 20th Congress. Wala akong ideya, wala kaming pinag-uusapan pa, at don't worry, tatanong ko sa kanya yung katanungan. But you're I have no idea. I have to ask him what he meant. Almost but not quite. Nadiskaril ang plano ng ilang senador na iupo si Senator Loren Legarda bilang Senate President. Isang coup attempt na tila na-trigger ng ilang mga pangyayari. Pinakamalaki rito marahil ang flood control scandal at ang unang iniulat ng bilyonaryo at politiko na draft report ng Blue Ribbon Committee na nirerekomendang kasuhan ang tatlong miyembro ng Senate Minority na sina Senators Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Francis Cheese Escudero. Posibleng nakita ng mga coup plotter ang pag-atras ng pirma ng tatlong senador sa committee report na isang opening para makasilat ng boto. Posibleng pangalawa ang pagsampa ng criminal complaint laban sa Villar Land Holdings at mga miyembro ng Villar family ng Securities and Exchange Commission dahil sa umano'y stock market manipulation at insider trading. Isang barahan na pwedeng magamit ng mga coup plotter para kumbinsihin sina Senators Mark at Camille Villar na pumala sa majority at bumoto pabor kay Legarda. Para kay political strategist at policy analyst Maluti Kia, maaaring naging trigger din ang naging pahayag ni Senate President Tito Soto kontra sa naging desisyon ng Korte Suprema na idiniklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ang Senate resolution na kinukondena ang mga maanghang na pahayag ng Chinese Embassy laban sa ilang opisyal ng Pilipinas kaugnay ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi pumirma pabor dito ang dalawa sa tinukoy na nangampanyang palitan si Soto, sina Senators Alan Peter Cayetano at Amy Marcos. Nagkataong mga kaalyado rin sila ni VP Sara at hindi gugustuhing malagasan sila ng kakampi kung sakaling mauwi sa isang impeachment trial sa Senado ang panibagong reklamo laban sa bise. Idagdag pa ang pagpapatalsik kay Senador Amy bilang chair ng Senate Foreign Relations Committee. It's really an interplay of various reasons and persuasions. Medyo parang ginawang baraha ang flood control program, pero pag titingnan natin, parang walang congressman ang naiipit, no, for mga senador. So kung titingnan mo, tatlo kaagad sa minority ang maiipit. Si Senator Jinggoy, si Senator Joel at si Senator Escudero. So dun sa 9 na minority,
Pag inalis mo yung 3, edi magiging 6. So, and if the impeachment on the Vice President will prosper, that will be the environment by which the trial of the impeachment will occur in the Senate. Pero bakit si Legarda ang nais ipalit kay Soto bilang SP na parehong nasa majority, magkagrupo sa tinaguriang macho bloc ng Senado at pareho pang magkapartido sa NPC o Nationalist People's Coalition? Maaaring ginamit na barahan ng mga plotter ang mga problemang kinakaharap ng anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste sa kanyang mga solar companies. Kabilang na ang pagmulta dito ng Energy Department at sa gitna ng mga kwestiyon kung may nilabag ba sa franchise ang kumpanya ni Leviste. Kalaunan, naging kritiko na rin si Leviste ng administrasyon na sinabing may de facto martial law na umano sa bansa dahil una pa umanong pinatatahimik ang mga bumabatikos sa administrasyon. Dismayado si Tikia sa power play, lalo't kung totoong mauuwi lang ang lahat sa power sharing ni Soto at Legarda, kung saan pauupuin umano si Legarda kapag malapit na ang 2028 elections, gaya ng ipinalutang ng mga senador. Gaanon lang kahalaga ang maging Senate President dahil number 3 siya sa line of succession at maaaring maging acting President sakaling parehong mawala sa pwesto ang Pangulo at Pangalawang Pangulo ayon sa 1987 Constitution. This power sharing is between 2 NPC members, and invariably it brings to the equation the oligarchs backing political parties. So lahat na ito, ang tingin ko, ay may kaugnayan sa 2028 na power sharing sila until one scenario is achieved and then switch so that the number 3 gets to be vice president and there is a new Senate president. So whether that will push through, I don't know, because the reaction of people hindi naniniwala na totoo ba yan? Totoo ba nagpalit? So nakakalungkot kasi pinaglaruan nila ang taong bayan. Hindi na bago sa kasaysayan ang madalas na leadership change sa Senado, maging ang power sharing. Katunayan, kinumpara ito ng isang Senate veteran noon na si Senator Lorenzo Sumulong na musical chair at no longer epidemic but already endemic o likas na sa Senado ang madalas na pagpapalit ng Senate leadership. Noong 1960s, sina Senators Arturo Tolentino at Gil Puyat nagkaroon din ng gentleman's agreement na maghahati ng mga taon para magsilbing Senate President. In recent years, may kasunduan din na mag-term sharing bilang Senate President sina Franklin Drilon at Manny Villar noong 2004 hanggang 2006, hanggang sa pinalitan ni Senator Juan Ponce Enrile si Villar noong November 2008 sa isa ring Senate coup ng grupo na hindi na masaya sa pamumuno noon ni Villar. Ayon sa libro ni Enrile, ang isa sa mga pangunahing kumilos noon at nangalap ng pirma para palitan si Villar at iupo siya bilang Senate President ay si Senator Loren Legarda. Ang plot twist, tumakbo si Loren bilang Vice Presidential candidate ni Manny Villar sa sumunod na 2010 national elections. Kaya base na rin sa kasaysayan, walang garantiya na magtatagal ang anumang kasunduan, lalo na kung nakasalalay ang kapalaran ng Senate, maging ng House leadership, sa boto ng majority na ang mga miyembro ay may kanya-kanyang interes na pinangangalagaan. Hindi raw muna ipapatawag ng NBI sina Rian Ramos, Michelle D. at Samantha Panilio hinggil sa hinaharap na illegal detention complaint. No-show naman ang mga sinumpi ng administrator ng condo kung saan nangyari umano ang krimen. Alamin natin kung bakit sa agenda report ni Andrea Salve. Nag-request ng dagdag pang oras ang building administrators ng kondo ng showbiz housemates na sina Rian Ramos at Michelle D. matapos ipatawag ng NBI kaugnay sa umano'y illegal detention at pambubugbog sa nagpakilalang driver ni Ramos. Kinumpirma ni NBI spokesperson Palmer Malyari na ngayong araw dapat darating ang mga administrator ng kondo sa Makati kung saan umano nangyari ang krimen. Pero hindi sumipot ang mga ito.
Matatandaang binunyag ng driver na kinilalang si alias Totoy na illegal siyang ikinulong at binugbog ng kanyang mga amo sa loob ng kondo na humantong pa raw sa kanyang pagtalon mula 39th hanggang 25th floor gamit umano ang lubid. Dawit din sa krimen si bilyonaryo heiress Samantha Panlilio. Normally when things like this happen, kinakailangan magre-render sila ng report, di ba? Merong ire-report, possible ba na nag-report ng mga neighbors? All of this will have to be taken in. Kaya kailangan talagang makausap. Kasama sa mga hinihingi ng NBI mula sa establishmento ay formal na ulat hinggil sa insidente, pati na rin ang kopya ng kanilang CCTVs. Maganda naman po yung coordination made by our homicide division with the building officials, and the building officials manifested their intent to cooperate in the investigation. Lunes nang ipinadala ng NBI Homicide Division ang subpina sa kondo. Nang sumunod na araw sa Makati City Police Station naman tumuloy ang mga operatiba kasama si alias Totoy para sa walkthrough. Binugbog din daw kasi ito ng ilang pulis doon nang ipakulong ni D dahil sa umano'y pagtangay sa angpaw na naglalaman ng mga sensitibong larawan. Itinanggi ng Makati PNP ang aligasyon. Bahagi raw ng investigasyon ang pagbabalik-balik ni alias Totoy sa headquarters ng NBI. From time to time, there would be questions that were raised to the complainant for clarification. Sa ngayon, hindi pa nakikita ng NBI ang posibilidad na ipatawag din ang mga personalidad na sinasangkot sa krimen. Meron pa raw kasing mga aspeto ng investigasyon na kailangan pang makumpleto. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. In-explain naman ng kampo ni Michelle D kung bakit nila nirefile ang qualified theft laban kay alias Totoy. Ayon kay Attorney Maggie Garduque, ibinasura ang naunang kaso dahil hindi nasunod ang proper legal process. Nirekomenda raw ng Office of the City Prosecutor ng Makati na ihan ito sa regular preliminary investigation proceedings at hindi sa inquest investigation. Wala pa raw petsa kung kailan maghaharap-harap sa piskalya ang mga partido. Engaged na ang aktres na si Lauren Young sa kapatid ni Sam Panlilio na si Toby. After more than 8 years of dating, nag-propose ang disc jockey and restaurateur during their vacation sa Sapporo, Japan. Pinost ni Lauren ang romantic moment sa snowy Odoro Park while flexing her engagement ring. She says she's gonna marry her best friend. Congratulations are in order din para sa anak ni Margie Moran na si Gabby at partner na si Finn. Pinost ng proud mom ang images na kanilang wedding na ginanap sa Pearl Farm Beach Resort sa Davao. Sabi ni Margie sa caption, quote, "God made it perfect." Dagdag ng former Miss Universe, nagsimula ang celebration with a barrio fiesta by the beach. Tampok rin ang German-Filipino craft that she says was brewed for the occasion. Taylor Swift maglalabas ng bagong music video. At Anthony Davis iti-trade ulit. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Thursday rush hour. Sa EDSA Mega Mall, mabagal ang daloy ng mga sasakyan sa north and southbound lanes. Sa gitna ng taglamig sa New York, mainit pa rin ang paninindigan ng mga Pilipinong nurse. Higit 3 linggo na ang kanilang kilos protesta para sa mas ligtas na staffing at makatarungang sahod. Narito ang agenda report ni US correspondent Don Tagala. Mahigit 3 linggo na ang nakalipas pero patuloy pa rin ang pinakamalaking nurses strike sa kasaysayan ng New York City. At sa kabila ng malakas na pagbagsak ng snow at temperatura sa kasagsagan ng winter sa Amerika, hindi pa rin sumuko ang Pinoy nurses na ipaglaban ang kanilang karapatan para sa tamang sahod, health benefits, safer staff-patient ratio, at protection against workplace violence. We want competitive wages, but that's not the main reason why we're striking. The main reason is for safe staffing for patients, so every single patient can have a nurse and that every nurse can have a break. And then also for our healthcare, that's the main thing. They're trying to cut out our healthcare, but we're here taking care of our patients inside the hospital, but we don't even have healthcare ourselves.
At sa pagpapatuloy ng negosasyon, nagbigay ng pahayag ang New York Nurses Association na hindi pa rin sila sumasang-ayon sa counter proposals ng mga ospital. Ayon sa pahayag ng NICE, the recent counter proposals from New York Presbyterian, Montefiore, and Mount Sinai failed to meet nurses' contract demands, particularly on safe staffing levels, which remains unaddressed. One day longer, one day stronger is like my favorite motto here. So we're gonna keep fighting for that fair wage, patient safety, and the whole package for us to continue doing what we love to do. This is what we love to do. I went to nursing for that. If these CEOs cannot come to the table, they should resign today. Sa pagbabalik sa picket line ni Steven Raga, ang first Filipino-American elected assembly member ng New York, aniya, kung ang mga CEO ng ospital ay tumatanggap ng milyong-milyong sweldo, hindi imposible na kaya nilang taasan ang sahod ng mga nurse. They can pay a living wage. They can pay what the nurses deserve. So they do have the money. They're just keeping it in their pocket, and you can see that. Ayon naman sa mga ospital, patuloy silang makikipagnegosasyon sa Union ng Nurses. Committed din daw sila na ipagpatuloy ang pakikipag-bargain sa Union. Para sa Agenda, Don Tagala, Billionaire News Channel, New York. Solo man o may kapartner sa court, tuloy ang paghataw ni Pinay tennis ace Alex Ayala. Pasok na siya sa quarterfinals matapos talunin ang pambato ng Belarus sa Abu Dhabi Open. Yan ang agenda report ni Sheila Salaysay. Muling nagpamalas ng tapang at determinasyon ang Pinoy tennis star na si Alex Ayala sa WTA 500 Mubadala Abu Dhabi Open. Matapos makabawi at talunin si Alexandra Sasnovich ng Belarus 2-6, 6-4, 7-5 para matiyak ang kanyang pwesto sa quarterfinals. Naharap ang world number 45 na Pilipinas sa matinding hamon nang malagay sa 0-4 sa deciding third set at humarap sa match point sa 2-5. Pero ipinakita ni Ayala ang kanyang tibay at konsentrasyon. Pinilit ang tiebreak at tuluyang nakamit ang emosyonal na panalo madaling araw ng Huwebes oras sa Pilipinas. Sa susunod na round, makakalaban ni Ayala ang world number 11, Ekaterina Alexandrova ng Russia na nagpakita ng dominanteng laro laban kay Diana Yastremska ng Ukraine, 6-3, 6-love. Sa doubles, makikipagsabayan naman si Ayala kasama ang Indonesia na si Janice Chen laban sa number 2 seeds na sina Cristina Buxa ng Spain at Xu Weizhang ng China sa quarterfinals. Para sa Agenda, Sheila Salaysay, Billionaire News Channel. Labas sa Dallas Mavericks at pasok sa Washington Wizards ang 10-time All-Star forward na si Anthony Davis matapos ang isa na namang blockbuster deal sa NBA. Ayon sa ESPN, nakuha ng Mavericks ang 8 players at 5 NBA draft picks mula sa Wizards. Kasama rito sina Chris Middleton, AJ Johnson at Marvin Bagley III. Bukod kay Davis, lilipat na rin sa Wizards sina Jaden Hardy, D'Angelo Russell at Dante Exum. Top overall pick si Davis noong 2012 NBA Draft at naging bahagi ng Mavericks matapos i-trade ng Los Angeles Lakers kay Luka Doncic. It's official, Swifties! Opalite ang second single from Taylor Swift's latest album, The Life of a Showgirl. Sa pamamagitan ng countdown clock sa kanyang website, in-announce ni Taylor na ilalabas ang music video later this week. Magiging available ito sa Apple Music and Spotify on February 6 at sa YouTube on February 8. Nagdebut ang number 2 sa Billboard Hot 100 ang Opalite at nananatili sa charts for the past 17 weeks. Una na nirelease ni Taylor ang music video for The Fate of Ophelia, also from the life of a showgirl.
Cat's Eye makes their late-night debut. Guest ang grupo sa Tonight Show starring Jimmy Fallon. Kompleto ang 6 members including the Philippines' own Sofia La Forteza. This comes just days after nila mag-perform for the first time sa Grammys kung saan ni-nominate sila for Best New Artist. Sino ang ideal Pinoy celebrity na dapat itap ng gobyerno sa tourism ambassador? Ito ang pinagdidebatehan ng netizens sa isang post sa Reddit. Gumawa kasi ng ingay kamakailan si K-pop superstar Lisa after starring in a stunning tourism campaign video para sa Thailand. Ang fellow Blackpink member niya na si Jeannie, dati na rin naging ambassador ng South Korea. As for the Philippines, iba't ibang pangalan ang inululutang sa mga social media users. Kabilang dito si Manny Pacquiao, Alex Ayala at Lea Salonga. May mga nabanggit din kay Bretman Rocks at Sofia La Forteza ng Cat's Eye. Biro naman ng ilan may si Queen Cristina Frasco na ang Pilipinas dahil sa dami ng pictures ng Tourism Secretary sa promotional materials ng DOT. Napaiyak sa korte ang anak ng Crown Prince ng Norway during his trial for rape and domestic violence. Maririnig dinideny ni Marius Borg Høiby that videos on his phone noong 2018 showed acts of rape. But inamin niya na dahil sa kanyang upbringing sa public eye, nagka-crave siya ng alcohol, sex at affirmation. Høiby is accused of 38 crimes. Naghain siya ng not guilty plea sa rape and domestic violence, but acknowledged partial guilt for aggravated assault and reckless behavior. Inaasahan tatanggalin ang kanyang trial hanggang March 19. Nahaharap din mismo sa kontrobersya ang nanay ni Høiby dahil sa umano'y kaugnayan nito kay Jeffrey Epstein. Sa isa pang royal scandal matapos makikout sa Windsor residence, entering his familiar era na si former Prince Andrew Mountbatten-Windsor. Titira na daw siya sa red brick house na sa Sandringham Estate called Marsh Farm. Pero nire-renovate pa ang lugar kaya nagsistay muna siya sa isang pang-property called Wood Farm. Noong Merkules, nakaunahan na ilang van papaalis sa kanyang royal mansion pero Lunes pa naka-move out na si Andrew. October 2025 na tinagalan si royal title ang kapatid ni King Charles dahil ito umano'y kaugnay niya kay late sex offender Jeffrey Epstein. Sa kabilang kontrobersya, wala raw problema ang mga residente ng Norfolk na magiging kapitbahay na nila si Andrew. Well, I feel that he's a free person. He's free to live wherever he wants. He has to have somewhere to live, so that's fine with me. Fairly nonplussed about it. He's got to live somewhere, hasn't he? I mean, where can he go? Where else can he go? So he's out of the way. So it's okay. At kapapasok lang na balita, pinasasama ni US President Donald Trump ang Pilipinas sa bagong Board of Peace ng Amerika. Ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, nagpadala ng invitation letter si Trump kay PBBM. Ang Board of Peace ay isang multinational body na itinayo ng Amerika na layong isulong ang post-conflict solutions, kabilang ang reconstruction ng war-torn Gaza. Abangan ang mga karagdagang detalye sa mga susunod na newscast. Bago yun ah. Nice. Dapat may Board of Magandang Peace na rin sa balita. Senado. Ha? Dapat may Board of Peace na rin sa Senado. Para peace na sila doon lahat. Ano ba yung pinapaliwanag mo kanina? Ang bottom line doon, nasa politika wala talagang permanenteng kaaway, only permanent interest. Sabi nga nung kasabihan. No permanent friends, No nor permanent enemies, only permanent interests. Kaya ingat-ingat sa mga kaibigan mo ngayon doon dahil sinasaksak ka na pala sa likod. Ayun, ganun ba yun? Ganun ang pananaw mo, ha? Nakakalito lang, kasi si Senadora Loren yung nag-preside kanina. Kahapon. Ay, kahapon ba yun? Hindi, kanina sa inaipinakita
nakita natin. Yeah. Right. So, ano ba yun? Para sa, I mean, it's part of SOP? Usually kasi niro-rotate yung presiding officer among the members of the majority. Si Senator Risa, naupo na rin doon. So, yun. Para ma-practice daw sa mga parliamentary procedure. Ganun yung practice pala yun? Practice lang. Okay. May practice? Kaya may mga nabudol tuloy. Akala SP na si Lore. Oo. Pero mismo si SP Soto ang nagsasabi na posible ang term sharing. Oo. Hindi ba? Para anong mapagbigyan. anong prediction mo? Ano? Ma'am, nako, sana na lang peace na lang sila at hindi sila nabubulol kagaya ko. Okay, nako, tingnan natin. Uy, ang ganda na- Monday, guest meron mo. pa. Sinong guest mo mamaya? Senator Ping. Ayan. So, naman po. malalaman natin anong mga balak mong tanungin sa kanya. Ayun, yung mga ano ba talaga nangyari kahapon. Okay. Di ba, were they really close to being the next the minority from majority? Right. Oo. Sino bang nag-udyok kanino? Yung mga ganon. Ako naman, pwede bang Nasaan ba si pakitanong? Senator? Sige, ano? Nasaan ba si Senator Bato? Bato, was he around the area during that time? Kasi Andun daw meron siya ding- sa parking Kasama lot ni- daw. Saan? Daw. Sa parking lot daw. Andun daw siya. Kasama ni Orly Di Gutesa. umano. Favorite word ko yun. I see. Okay. So, hindi na sa isang Sabi mo- resort daw silang lahat eh. Wow. Si Orly Gutesa, si Senator Bato, at saka yung sino pa yung isang nawawala? Sana all. Saldico. Saldico, oo. No, pakitanong lang please kay Senator Ping. Kung ano ba yung listahan ng mga pangalan na nakakagimbal, mga malalaking pangalan who are already endorsed, recommended for charges to the Ombudsman. Kasi merong nagmarites sa akin na hindi, tuloy lahat yon at madadagdagan pa. Wow. Aha. Yes. Sabi ko, bakit pumirma na yung tatlo at umatras? Hindi, matutuloy yan. Yun ang sabi sa akin, ha? Marites lang po yun. Abangan ang interview ni Pinky Webb kay Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson. Exciting thing. Ang sabi naman niya kasi, di ba, earlier, that he's going to stand by that partial draft committee report. Kung ano man ang mangyari, and tingnan natin kung talagang magsasign pa yung tatlo kung ibabalik nila yung signature. Kasi hindi nila natalakay. They were supposed to talk about it yesterday. Okay. But because of the supposed coup, natenga. So, ang likelihood na pag-usapan nila yan sa Monday. Kung wala na namang attempt. Oo, kung wala. Hindi kaya sinasadya nila yon para hindi matuloy yung deliberasyon sa mga dapat ikulong. Baka. Pwede rin, ano? Okay, Alright, well, Dapat yata may no work, no pay rin doon, no? Yun na nga. Kasi busy sa House and kakapu-plating. naman yun, House and Senate, di ba? Kung maipasa, ipasa nyo na. Kasi Now naman, na. Kasi iba naman, no work, no pay naman talaga sa regular. Di ba? Bakit naman hindi yung mga public Madalas, service? no work, no pay. Basta ano ka. Bakit bakit siya work ng work, walang pay? Ganon. Eh, kasi rich na siya. Wow, pag-ibig. Hindi po totoo yan. Okay. Alright, yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb. Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako naman po si Ferdy Salvador. At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.